Naglibog ka na ba sa imong pagtuong Katoliko? Dili ka na problema, kay aniyan na ang atong programa. Nga sa pipila lamang ka minuto, maligo na ang imong pagtuo. Pinaagi niining atong tulumanong punto por punto. Magandang araw mga kapatid, no? Welcome sa punto por punto na ating programa. Sa hindi pa nakaalam, no? Episode 4 na ito, no? At ang balita ko sa inyo, no? Nationwide na po ang ating punto por punto. Dahil meron tayong special guest, no? Una, si Brother Wendell Talibo, ang CFD National, no? Officer. At saka si Brother Alfe Angeles, na isang dating membro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. 8 years po siya, no? Naging preacher, manggagawa sa dating daan na kinikilala noon na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang haligi at suhay ng katotohanan. So, nationwide na po ang ating coverage ngayon, no? So, ano ba ang paksa na ating tatalakayan ngayon, punto por punto? Kinig muna tayo sa aking kasama ngayon. Walang iba, kundi si Brother Chando Colango Halabano. Mga kaibigan, hindi na po bago sa ating kaalaman na itong si Brother Eli Soriano, kapag nagsasagawa ng Worldwide Bible Exposition, ay lagi niyang ipinapakita ang sinasabi niyang aking Birheng Mariang tagapamagitan, kung saan ay ayon daw sa mababasa tinuturo daw sa Katoliko na Diyos si Maria at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Ito po ay Aklat Katoliko. May nihilab staff ni Artemio C. Casas, Imprimatur, Monsignor Jovellanos. Palakasin mo, Birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos. Luwalhatiin ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ninga sa aking puso. Sambahin ka at tuwin ay alalahanin sapagkat ikaw ang Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas at ang buhay. Maawa Kung ka. ginawang kagaguhan kay Maria yan, ginawang Diyos ng awa si Maria. At dahil doon, naghamon siya na baka daw merong pari na gustong humarap sa kanya. Ipunin nyo lang itong aking sinasabi. Makikita nyo yung totoo Basahin natin yung libro, Ang Aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, may nihilab stat ni Artemio G. Casas at imprimatur ni Monsignor J. Jovellanos na nasa pahina 63. Ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha, mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Kagaguhan niya, no? Meron bang pari ngayong mga angas niya? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Meron bang pari ngayong mga angas niya? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Meron bang pari ngayong mga angas niya? Pati Papa sa Roma hinahamon ko. Kaya eto na ngayon ang ating pinakaabangan. Isang paring Katoliko ang sasagot patungkol sa aklat na yan. Kung totoo ba na aral Katoliko na Diyos ng Katoliko si Maria. So, ating narinig ang mga komento sa ating mahal na kaibigan, Brother Eli Soriano, no? Isa sa mga ginamit niya na argumento na tinuturo daw sa simbahang Katoliko. Just imagine, si Maria, Diyos na makapangyarihan, no? Tinuturing daw natin si Maria
na Diyos na makapangyarihan, no? Sa nobinaryo na ang pamagat nito, ang aking Birhen Mariang tagapamagitan, no? So ginamit nila Brother Jando ang page 57 to 63, no? Alam ba ninyo na hindi lang si Brother Eli Soriano ang gumamit nito, no? Pati na rin ang ating mga mahal na ministro sa Iglesia ni Cristo. Ating panunuorin, mga kaibigan. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong ho namin sa mga kababayan naming mga Katoliko, alam po kaya niyo ito? So kita ninyo, no? Hindi lang pala ang ating kapatid na Eli Soriano, pati na din ang mga kapatid natin na mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay gumagamit din sa nobinaryo na ang pamagat ang aking Birhen Maria tagapamagitan. So, mabuti na lang na kasama natin ang ating kaibigan from Osames, no? Sa kabilang linya po, ating pakinggan si Brother Wendell. Kung totoo ba nga meron tayong nobinaryo na ang pamagat ang aking Birhen Maria tagapamagitan. No? So ating panoorin ang pahayag ni Brother Wendell sa kabilang linya. Pasok, Brother Wendell! Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Father Darwin. Ito ang nobinaryo na palaging ginagamit sa iba nating pananampalataya sa Iglesia ni Cristo at pati na sa sikta na pinamumunuan ni Mr. Eliseo Soriano. Ang pamagat, ang aking Birhen Mariang tagapamamagitan nila ni Flores at Alejandro. May imprimatur ito at ni Hel Obstat, ni Artemio Casas Sinsor Diputatus at imprimatur ni Monsignor Joveliano, ang Arsobispo ng Manila. Kadalasan ginagamit nila ang pahina 3 sa naturang aklat sapagkat sa nobinaryo na dala natin, yung binabasa nila sa pahina 3, hindi talaga mabasa natin sa original na nobinaryo, kaya ginagamit nila ang pahina 63. Ang pahina 63. Ngunit kung tingnan natin ang naturang nobinaryo, ito'y hanggang pahina 18 lamang. Wala ng 19, wala ng 20. Kaya challenge natin sa kanila. Ilabas niyo ang sinasabi niyo, videohan niyo ang sinasabi niyo na nobinaryo na aking Birhen Mariang tagapamamagitan na merong 63 umano na pahina sapagkat ang original na nobinaryo na nandito sa ating kamay ay hanggang pahina 18 lamang. So, napakinggan natin ang ating mahal na kaibigan, Brother Wendell Talibog. Maraming salamat, Brother Wendell. No? Yung nobinaryo na nasa kamay ni Brother Wendell, nandito din sa ating kamay. No? So, totoo yun. No? Maka-attest po tayo na totoo ang sinabi ni Brother Wendell. Hanggang 18 pages lang. Oh, pinakita ni Brother Wendell kanina. At sigundaan ko naman, no? Kitang-kita. Tingnan mo ba doon dyan, no? Kitang-kita. Page 18 lang, no? Kung ating wala ng 19, wala ng 20. Pero namangha tayo dahil umabot sila sa page 63. Ipunin nyo lang itong aking sinasabi. Makikita nyo yung totoo eh. Basahin natin yung libro, Ang Aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, may nihilab stat ni
Artemio G. Casas at imprimatur ni Monsignor J. Jovellanos na nasa pahina 63. Yan, narinig nyo si Brother Windel, no? Na meron din tayong kopya, no? Galing ito sa kanya, no? Na totoo yun, maka-attest po ako na hanggang 18 lang ang pahina dito, no? Ipakita ko sa inyo, pinakita na ni Brother Windel, at ipakita ko sa inyo ulit, no? Page 18 lang, no? At sa kabila, wala nang continuation. Wala nang 19, wala na ding 20. So, ang challenge ni Brother Windel ngayon sa ating mga mahal na kaibigan, ipakita nila kung meron ba sila nito. Pinakita naman sa mga Iglesia ni Cristo kanina, no? Kaya challenge natin sa kanila. Ilabas niyo ang sinasabi niyo, videohan niyo ang sinasabi niyo na nobinaryo na aking Birheng Mariang tagapamamagitan na merong 63 umano na pahina sapagkat ang original na nobinaryo na nandito sa ating kamay ay hanggang pahina 18 lamang. Magkatulad lang dito. Ang totoo, mga kaibigan, until page 18 lang ito. Bakit kaya umabot sila sa page 63? No? So ating pagkumparahin, Brother Chando, ang nakasulat dito at sa nakasulat sa kanilang ginamit na referensya. Ito ang original, no? Ang talagang nakasulat sa aking Birheng Mariang tagapamagitan sa pahina 3 ay ito. Palakasin ninyo, Birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa na sa ikakikilala sa kapangyarihan ninyo. Paglingkuran kayo ng tapat at sundin ang inyong mga utos. Luwalatiin ang inyong pangalan at biyaya. Ibigin kayo ng buong ninga sa aking puso. Period. Pero yung sa kanilang ibinibalandra sa mga tao, ipinanluloko nila sa mga tao, ay ganito ang ating mababasa. Palakasin mo, Birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos. Luwalatiin ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ninga sa aking puso. Sambahin ka at sa tuwin ay alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos ng awa. So, sa kanilang ginamit na referensya, si Maria naging Diyos ng awa. Pero sa official natin na nasa ating kamay, sino ba ang Diyos na awa? Ating ipakita, Brother Jando, at babasahin mo. But please, Brother Jando. Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas, ang aking buhay. Maawa po kayo. Bigyan ako ng biyayang kalusugan at katahimikan. Lingapin ako ng inyong kahabag-habag na magulang na inyong nilalang sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santong walang hanggan. Amen. So, sabi nasa ni Brother Jando, inyong napakinggan at inyo ding na kikita na ang Diyos ng awa dyan ay merong magulang, no? Merong ina. At yung magulang na yan, siya din ang naglalang. No? It means, it refers not to Mary, but to the Son of Mary, who is Jesus Christ. So, hindi po makikita dito na si Maria ang Diyos na awa. Wala po, hindi po nalagay dito. No? So, atin namang babasahin ang page 63 na ginamit nila. Ito po ang nakasulat. Ating pakinggan si Brother Chando. Akitin po ninyo ang aking puso sa pag-ibig at paggalang, sa dapat na makilala at pintukuin kayo ng aking mga magulang.
mga kapatid at kapwa-tao na nilikha ng Diyos, mahabag kayo, inako, dito sa hamak na nagmamakaawa sa inyo, na nagnanasang kayo ay igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, period. Pero sa kanilang ibinabalandra, sa Bible exposition nila ay ganito ang ating mababasa. Page 63. Yung original po, page 9. Pero dito, page 63. Ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha, mahabag ka inako dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. So, nakita nyo, Diyos na maawain at makapangyarihan sa lahat. Pero sa official na ating nasa ating kamay, wala yan dito, no. So ano ang official, brother? Sa page 9, ito ang nakasulat. Ang official, akitin po ninyo ang aking puso sa pag-ibig at paggalang, sa dapat na makilala at pintuhuin kayo ng aking mga magulang, mga kapatid at kapwa-tao na nilikha ng Diyos. So, pero sa kanilang ibinabalandra ay nagsimula sa ... Meron bang sentence na nagsimula ng tatlong ... or period, mga kapatid? So therefore, ang kanilang referensya is not reliable, no? Makikiusap po tayo, Brother Jando, no? Kasama natin si Brother Windel at kasama din natin si Brother Alfe Angeles na makikiusap sa ating mga kapatid na ministro at si kapitid Brother Eli Soriano na gagamit po tayo ng reliable sources. Ngayon na napatunayan ko na, Brother Eli Soriano, na yung ginamit mo na mga dokumento ay piki lang pala. No? Pakiusap po, huwag mo na yang gamitin ulit sa Bible exposition mo. Nagkaintindihan ba tayo? Ganda pa nito, mga kaibigan. No? Kasama po natin sa kabilang linya ng ating mahal na kaibigan, si Brother Alfie Angeles. Isa po siyang membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang haligi at suhay ng katotohanan bago naging member siya o kaanib ng dating daan. At ngayon ay tinatawag na Church of God International. Ang dami palang pangalan sa simbahang ito. Mr. Soriano, mga kaanib, sabi nila, hindi daw, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi sila daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Di ba? Sino kayang tumanggap? Ang alam kong sinaniban ni Mr. Soriano, yung haligit suhay. Yun yung sinaniban niya. Kaya merong tema noon, patutunayan daw niya ang tunay na iglesia, yung kanyang sinasamahan, kailangang mabautismuhan doon sa kanyang samahan. Tanong, ikaw ba, Mr. Soriano, nabautismuhan ka ba sa samahan mo? Pag kami naipakita kang dokumento na ikaw ay nabautismuhan sa dating daan, huhubarin ko itong abito. Magpakita ka ng batayan na meron siyang 6 na rehistro eh. Meron siyang 6 na rehistrong iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Meron siyang, or iglesia ng mag-ama, may ganon. Magtsuhin ata, mag-amain ata yun, hindi ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. Ganon. Pero magpakita siya na kahit isa lang doon nabautismuhan siya. Kasi ang maipakikita ko, nabautismuhan siya sa haligit suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. So, 8 years niya, nakikita naman niyo ang ID niya, naging preacher siya at manggagawa sa dating
pamagitan. Kilala niya po si Brother Eli Soriano. At si Brother Eli Soriano naman ay kilala naman niya si Brother Alfie Angeles. So bago ko ibigay sa inyo si Brother Alfie, no? Brother Alfie, no? Dahil pinaratangan tayo na meron tayong aral na si Maria daw ay tinuturing natin na siya ay Diyos, no? So, meron tayong mga dokumento o mga official na mga aklat, katulad ng CCC, Fundamental of the Catholic Dogma, no? Ano ba ang nasusulat sa ating official? Totoo ba ang kanilang akusasyon against sa atin? So, Brother Albi, pasok! Maraming salamat po, Father Darwin, at tahasan po nating sasagutin yung inyo pong katanungan. Itinuturing bang Diyos ng simbahang Katolika ang mahal na Birhing Maria? Ang sagot po natin, hindi po itinuturing ng simbahang Katolika na Diyos ang ating mahal na ina. Hindi po. Father Darwin, maliwanag po sa ating Apostles' Creed, lalo na po dun sa Nicene Creed, that we only believe in one God. Iisang Diyos lang yung ating sinasampalatayanan. At itong iisang Diyos, Father Darwin, meron po itong tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang ating mahal na Espiritu Santo. Yung tatlong personang ito. Hindi po kasama doon sa tatlong persona, Father Darwin, ang mahal na ina ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa hindi po kasama sa tatlong persona ang mahal na ina ng ating Panginoong Jesucristo, ang Birhing Maria, hindi po natin sinasamba ang mahal na Birhing Maria. Ngayon, maaari pong itanong ng ating mga kaibayo sa pananampalataya o maging ng ibang Katoliko, meron ba kayong pinangahawakang katibayan na hindi nga natin sinasamba ang mahal na ina ng ating Panginoong Jesucristo? Meron pa, Father Darwin. At ito pong hawak ko ngayon ay ito po yung katesismo ng ating simbahan. Na andito po nakapalood yung aral na ating pong sinasampalatayanan sa loob ng simbahan. Particularly tayo pong mga Pilipino, katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Dito po sa 1538 ng katesismong ito, ganito po yung nakasulat at babasahin ko. Kaagad idinagdag ng konsilyo na ang uri ng pamimintuho kay Maria ay naiiba sa diwa sa pamimintuho ng pagsamba sa parehong iniaalay sa nagkatawang taong salita at sa Ama at sa Espiritu Santo. Kung gayon, pakinggan nyo mga kaibigan, malinaw na ipinahayag ng Vaticano II na hindi sinasamba ng mga Katoliko si Maria. Maliwanag ho, sa halip ang kanilang debosyon kay Maria higit sa lahat ay makabubuti sa kataas-taasang pagsamba sa Diyos, kaya't masigasig na ipinalalaganap at pinahahalagahan ng pamimintuho, lalo na ang liturhikal na pamimintuho sa mahal na Birhen. So dito, Father Darwin, maliwanag. Sinasamba ba natin ang mahal na Birheng Maria? Ang sagot natin, Father Darwin, hindi natin sinasamba. Maliwanag na nalaman natin kasi hindi naman pala Diyos ang mahal na ina, hindi natin siya sinasamba. Ano yung inuukol natin sa mahal na Birheng Maria? Ang tawag po doon, pinag-uukulan po natin ng paggalang o mataas na paggalang ang mahal na ina ng ating Panginoong Jesucristo. O pati ang mga santo, iginagalang din ho natin yun, pero hindi po natin sinasamba. Ang pagsamba, ang pinakamataas na uri ng paggalang sa lahat, ay nakauko lamang sa iisang Diyos. Ang tawag po doon, Father Darwin, ay adoration. Ano ho? Adoration ho ang tawag doon. Yung pagsamba, pinakamataas na uri ng paggalang sa lahat, tinatawag po yung adoration. O sa classical theology, tinatawag po iyon na latria. Yung pagsamba, adoration, pinakamataas sa paggalang sa lahat, nakauko lamang sa Creator. Ngayon, pagka itong pagsamba na ito,
yung tinatawag nating latria, iniukol natin sa tao, ang tawag po doon, idolatria. Yung pagsambang ukol lamang sa iisang Diyos, iniukol natin sa tao, ang tawag po doon ay idolatria. Ano yung ginagawa natin sa mahal na Birheng Maria? Ano po yung iniuukol natin sa mahal na Birheng Maria? Pinag-uukulan po natin ng paggalang, pero hindi po ang pinakamataas na uri ng paggalang. Isang uri ng paggalang na nauukol lamang sa mga creations. At sa lahat po ng mga creations na ito, mga kaibigan, Father Darwin, iniuukol po natin yung mataas na paggalang sa mahal na Birhen. Ang tawag po dito ay hyperdulia o veneration. Sana napansin nyo yung pagkakaiba. Yung pinakamataas na uri ng paggalang nakaukol sa Diyos, ang tawag po doon, latria o adoration. Pero yung paggalang sa mahal na Birheng Maria, ang tawag po doon, hindi pagsamba. Ang tawag po doon ay veneration, hyperdulia. Yung mga santo naman po, dahil sila ay nagtagumpay sa buhay na ito, ang tawag po doon sa paggalang natin sa kanila ay dulia. Yung hyperdulia na ukol kay Maria at dulia ukol sa mga santo, at tinatawag po itong veneration at hindi po adoration. Yung adoration, nakauko lamang po ito sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kaya wag sana mapagkamalian ng ating mga kaibigan, Father Darwin, na tayo'y sumasamba sa mahal na Birheng Maria. Tayo po, iginagalang natin ang mahal na Birheng Maria dahil na rin sa sinasabi ng Katesismo, ito anyay makabubuti sa kataas-taasang pagsamba sa Diyos. Kung yung paggalang po natin sa mahal na Birheng Maria, nakatutulong po ito para tayo'y mapapalapit sa Diyos, bakit hindi natin igagalang ang mahal na Birheng Maria? Kinagalang natin siya hindi para sambahin, kundi para pag-ukulan ng paggalang ng veneration. Kaya sana sa pagkakataong ito, Father Darwin, kahit papaano ay naliwanagan yung ating mga kaibigan, sana ipaglingkod po natin, Father Darwin. Maraming salamat po, Father Darwin. So atin ang napanood at napakinggan si Brother, just imagine, he is a member and a preacher of Dating Daan, at ngayon nandito na sa atin, sa tunay na simbahan. Wow! At malapit na din maging pare. Very amazing. Yan po ang inspiration ko ngayon. Bakit lagi natin isulong talaga ang punto por punto na paglilinaw sa katotohanan na ating natanggap. Dahil marami pang alpha angeles na ating maliligtas. So, klaro-klaro, ang sinabi niya na wala po yon sa official teaching sa simbahan. Sa susunod, kung makikinig po kayo kay Brother Eli, siguraduhin ninyo na meron siyang Fundamental of Catholic Dogma, meron siyang Catechism of Filipino Catholics, at sa Catechism of the Catholic Church or CCC. Kung wala kayo niyan, baka mag-CCC kayo. So, yan lang po ang ating segment ngayon. Episode 4, Sana, tulungan niyo po ako. Wala tayong TV station, wala tayong radio station. Please share po. Please visit and follow our page on Facebook page, Punto por Punto, at sa ating YouTube channel, sa pangalan ko, Darwin Gitgano. Tulungan niyo po ako para marami pa tayong mga Katoliko na mapatibay ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa simbahan, at yung mga kapatid natin na wala dito, mabigyan sila ng linaw sa katotohanan. Sa mga Katoliko na nahihikayat sa kanila, na pumunta sa simbahan na tatag lamang ng tao. God bless and more power to all of us. Amen! Inyo nang nadungog ang Punto por Punto.